Let's all discuss all of the worthy issues ngayon sa ating market. This is Coach Mirada Minor Reacts. Tutok na! Bakit kailangan ng Binance PH sa Pilipinas? Ito po ngayon, Binance PH ay nasa strat box ng SEC. Ibig sabihin ito po ay pilot. Ibig sabihin ito ay minomonitor. May mga metrics na kailangang ipasa, ibigay ang Binance PH sa SEC para ito ay maaprubahan. Hindi ito malayo doon sa pagbigay ng BSP naman sa PHPC ng Coins PH kamakailan sa Stratbox or Sandbox nila para ma-monitor. But kailangan nito, sa madaling salita, kailangan nito dahil kailangan i-monitor muna ng mas masusi, mas granular ang mga pangyayari. No? Hindi ito agad full-blown, hindi pa ito full approval. Therefore, on that lens, maghinay-hinay tayo sa kakabash, Kamiranda. While there is a purpose on giving constructive criticism, sa palagay natin, hindi ito kailangan ngayon ng merkado. Kailangan ng mga regulators ng isang mapanuri na opinion, constructive criticism. Kailangan po natin ito ibigay sa kanila para mas maging makabuluhan ang sa sandbox or shotbox no, ng Binance PH. No? At ba't kailangan ibigay? Ano ba yung mga example that we can give them as a feedback, Kamiranda? Number one, di ba? Marami nababasa ko mga comments, no? Pangit naman itong exchange na to, walang liquidity. Those are good feedback to give, no? 'Di ba pangit ang UI UX, ang pangit ng customer service, walang liquidity now with the advent or pagdating ng Binance PH, will it solve better UI UX? Will it solve liquidity? Will it solve better withdrawal experiences, no? Pag naramdaman nyo yan, then you give feedback. Kailangan ng regulators, kailangan ng kumpanya na nagapatakbo ng Binance PH ang mga yan. That's when you use your energy. Let's give them and prove to them, pag nagkaroon tayo ng matalino at mapanuring pag-uusisa ng mga bagay-bagay, we can make things happen. Pangalawa, ang pagdating po ng Binance PH cannot just resolve liquidity problems, but it can also attract new types of traders. Sino ba yung mga yan? Unang-una, Kamiranda, the Philippine stock market. Di ba? Huwag na tayong lumayo. Kaibigan niya na yan ngayon because SEC regulated na ang mga blue chip stocks na medyo pumapangit, kumukunat, umaasim po ngayon. No? Jollibee, pangit na ng presyo, 100 plus na lang. No? Ayala Land, imagine mo, less than 15 pesos. Ang mga magaganda at mga blue chip companies na talagang dapat binibili ay hindi napapansin. Therefore, yung mga retailers, traders na urat na sa lower liquidity, walang volume, potentially pwedeng lumipat yan sa regulated na crypto. They're not walking on eggshells anymore. They're not walking on landmines, ika nga. So, pag ganon, yung mga konserbatibo na talagang gusto nang mag-try in a regulated space, ma-attract na natin yan. And it's gonna be a good bullish scenario for us because marami na tayo ngayon mga kasama sa cryptocurrency trading. Hindi lamang tayo, no? At karagdagan pa nito yung opportunity, no? Alam nyo, marami akong mga kaibigan na wala ng trabaho in the previous bear cycle dahil nga pumangit ang market, umasim. So imagine the Web3 projects, developments, jobs, employments it can give to all of us because we allowed an entrance of another international exchange in a Stratbox wrapper. Another, Kamiranda, is yung better trading access. Kayo mismo yung experience natin into trading, di ba? Marami sa inyo nahihirapan on P2P, no? Pag-withdraw, di ba? Or mas magandang interface, yung mga yan, Kamiranda, no? While that remains a question for all of us. Unang-una, spot lang ba i-offer ng Binance PH or baka naman merong earns, yields, derivatives, at kung ano-ano pa, we're all going to know more. While I have some insights, it's not something for me to confirm today on this video. Kung meron ba, hayaan ko na lang sa mga regulators. Ito, ibigay na lang nila sa inyo bilang isang update, Kamiranda. Basta ako you heard from me probably the first time itong backdoor listing na to. No? Doon sa aspeto, Kamiranda, na
may political connection, money laundering, maleta, I think those are potential topics na wag muna nating pag-usapan dahil nakita ko yung source parang pinagtagpi-tagpi lang naman no, parang hindi conclusive no, para lang mabasa no. And while I have no political sides here, for me, para sa akin, isang masigabong pagbati at pagpapasalamat sa lahat ng bumubuo ng Binance PH dahil alam ko hindi madali mag-apply, makipag-usap, makipag-network sa Pilipinas, no? At sa ating mga regulators, maraming salamat ha. Grabe. At pinayagan nyo ito kahit sa Stratbox pa. No, alam po namin yan, no? Halos a decade ago, humihingi na po kami ng derivative sa retailer, shorting play sa retailer sa stock market, hindi available, no? It doesn't mean that shorting or derivatives will be available in Binance PH. We have yet to see that. But at least we're stepping on the right direction. Yan po ang aking komentaryo, no? Para sa akin bilang isang miyembro ng crypto world sa Pilipinas, imbes na siraan, i-bash po natin, bigyan natin ng matuon na atensyon itong pagdating ng Binance PH. Ito po ay makakatulong sa ating lahat whether you like it or not. Because hindi mo na kailangan itago yung mga exchanges na talagang hindi pa pwedeng gamitin sa Pilipinas. Ngayon, rekta ka na. Wala ka ng VPN. Diba? Diretso na. And I don't wanna be ahead of myself here, but sana pumasa kayo sa Stratbox na ito. At if there's any help that my community will need, reach out to us, Binance PH. Alright, Kamiranda, if you have questions on this video, comment down below. I'm gonna be reading your comments and questions. And I hope na itong pagkakataon na ito ay magbigay ng linaw no, sa marami pang mga tanong no, ng mga kamiranda o hindi pa kamiranda sa nanonood po sa atin. Maraming salamat and I love you 3,000. Subscribe, like, follow, and share. Sige na please, Kamiranda.